Sawang-sawa na rin ba kayo sa mga kung ano-anong pop-up ads, mga random ads na nagpa-pop up sa cellphone ninyo? Yung tipong may ginagawa ka, nanonood ka, or naglalaro ka, tapos bigla na lang naiistorbo ka. Nakakainis, di ba? Sa video na to, ituturo ko sa inyo kung paano nyo tuluyang matanggal yung mga kung ano-anong ads na yan, yung mga annoying ads na yan, sa smartphone ninyo. So may mga ituturo ako sa inyong iba't ibang paraan, pero panoorin mo yung pinakadulo kasi yun yung pinakasikreto. So number 1, ito yung pinakamadali nyong pwedeng gawin para makabawas or para makatanggal ng ads is yung paggamit ng ad guard. So ang gagawin mo lang is pupunta kayo ng settings ng phone ninyo. Then pupunta kayo ngayon dito sa more connectivity options. Then hahanapin nyo ngayon yung private DNS. So pag hindi nyo yan makita, pwede nyo gawin sa phone is i-search nyo na lang kung meron kayong search bar. Search nyo lang dyan is DNS. Tapos, lalabas na yan. So, meron ngayon ditong tatlong option. So, pipindutin natin yung pangatlo. Then, ang itatype nyo lang dito is dns.adguard.com. So, dns.adguard.com. Then, click nyo yung save. Ang isang nagiging problem lang sa paggamit ng AdGuard is, based sa reports, is hindi gumagana yung GCache ng iba. Kaya kung plano nyo mag-open ng GCache is from number 3, i-switch nyo na lang to automatic. After nyo gamitin yung GCache, ibalik nyo lang dito. Hindi nyo naman kailangan i-enter ulit yan. You're good to go. Pangalawang paraan para tanggalin natin yung mga ads sa phone ninyo is ito turn off natin yung mga settings na nagmo-monitor sa inyo para bigyan kayo ng tinatawag na personalized ads. So kung na-try mo na yung may pinag-uusapan lang kayo ng barkada mo, tas maya-maya yung ads na lumalabas sa inyo may kinalaman dun sa pinag-usapan nyo, ang reason doon is na monitor kayo ng smartphone nyo. So para i-turn off yun, punta ulit tayo ng settings. Scroll down natin pababa hanggang mapunta kayo dito sa Google. Click nyo ngayon dito yung all services. Scroll down natin, punta tayo dito sa ads. Then ang gagawin nyo dito is i-click nyo yung delete advertising ID. So delete. So yan. Then back natin. Punta naman tayo dito ngayon sa personalize using shared data. So, makikita nyo naka-turn on yung Gmail. So, turn off natin. And kung may ibang apps pa kayo na nakalagay dito sa under applications, i-turn off nyo din. Then, back ulit. Then, may makikita kayo ngayon dito na usage and diagnostics. Click nyo yan. Then, i-turn off nyo ulit. Number 3, kung Google Chrome yung main browser na ginagamit ninyo, may mga kailangan din kayong i-turn off sa kanya para hindi kayo ma-flood ng mga random pop-up notifications sa cellphone ninyo. So, open lang natin yung Google Chrome. Click nyo ngayon yung 3 dots. Scroll down pababa. Click nyo yung settings. Then, click nyo ngayon tong privacy and security. Click nyo ngayon yung ads privacy. So, meron ditong tatlong settings. Lahat to is ito turn off natin. Ad topics. So, makikita nyo naman based sa description is minomonitor talaga nila kayo. Turn off natin. Number 2, turn off ulit natin. And yung pangatlo, turn off ulit natin. So, yung mga websites kasi na vini-visit ninyo, pinupuntahan ninyo, kumukuha ng data sa inyo kung ano yung mga pinapanood ninyo, ano yung mga sinesearch nyo, ano yung mga binabrowse ninyo, para syempre pagkakitaan nila kayo. Like for example, nalaman ng isang application or website na mahilig ka mag-travel, malamang bibigyan ka niya ng mga about travel na mga ads. So, balik tayo ngayon dito sa settings. Scroll down ninyo pababa. Makikita nyo dito ngayon may site settings. Scroll down nyo pababa. Then may makikita kayo ngayon dito na pop-ups and redirects. So yung ibang phone is nagto-turn on siya or by accident napipindot to pag may nag-pop up. So from allowed, ang gagawin natin is ibablock natin, back. Then makikita nyo meron ulit dito intrusive ads. Gawin ulit natin is i-turn off natin siya. Number 4, pag-install ng unnamed applications. I think itong pang-apat na paraan madami sa inyo na masusolusyonan talaga yung problema ninyo. So karamihan kasi sa inyo na may dina-download sa online, akala nyo yung ini-install ninyo is yung app na gusto nyo talagang i-download, pero minsan by accident may mada-download kayong katulad na lang nito. Do you want to install this app? So merong cancel, may install, pero walang pangalan,
and walang logo. So usually nangyayari to pag may mga dina-download kayo sa mga hindi kilalang websites, like for example gusto nyo makalibre ng app, gusto nyo maka-premium sa certain applications. So ida-download nyo yung app na gusto ninyo, pero bago nyo ma-download yung app na plano nyo talagang i-download, may magpa-pop up doon na katulad nito. Pero sabi ko nga kanina, akala nyo yun yung dinownload nyo, so ang ginagawa nyo is ini-install ninyo. So yung iba sa inyo may mga advanced na software sa phone, katulad nito na nade-detect na kung ano yung may virus, kung ano yung wala. Pero let's say hindi mo alam kung ano yung ginagawa mo or walang humarang habang ini-install mo yung unnamed application. So for example, install natin. So makikita nyo nakapasa siya sa virus scan, nakapasa siya sa counterfeit app check, and no other risk found. Malupit, 'di ba? Ngayon pag binak natin, punta tayo dito sa pinakadulo. So makikita nyo walang bagong application na nandito, pero magugulat kayo, dumadami yung pop-up ads na halos hindi mo na magamit yung smartphone mo. So para tanggalin yung unnamed application na yun, punta tayo ng settings, scroll down natin pababa, then punta kayo dito sa apps. Sa ibang phone siguro app management yung pangalan. Wala kayong mapapansin na kakaiba maliban sa umpisa. So makikita nyo dito, mukhang pinakaunang app is yung 3D Mark, pero sa taas niya merong 11 MB pero walang pangalan. So ito yung application na kailangan nating i-uninstall. So ganun lang, uninstall natin. After that, you're good to go. Then lastly, yung number 5, kapag sa apat na paraan na tinuro ko sa inyo wala pa ring nagbago, meron pa ring ads, meron pa ring random kung ano-ano, isang solusyon na lang yung pwede mong magawa. Kailangan mo nang mag-factory reset. Take note lang guys na ang tinatanggal lang ng mga steps na tinuro ko sa inyo ay yung mga random kung ano-anong ads, yung mga annoying pop-up ads. Pero yung mga normal ads na nakikita nyo for example sa Facebook, yung mga ads na nakikita nyo pag nanonood kayo sa TikTok, sa YouTube, yung mga yon hindi siya basta-basta na nawawala. Ang sinusolusyonan natin dito sa video na to is yung mga hindi normal, yung kumbaga wala ka namang ginagawa sa phone mo, tapos bigla na lang may kung ano-anong nag-a-appear. So yun lang guys, sana nakatulong sa inyo yung video na to. Don't forget to like, comment, and subscribe. See you in the next video.